Good morning, Ma'am Shibels. For today's video, samahan niyo ako mag-attend ng Mass dito sa San Nicolas, dito ng Tiro Parish Church, dito sa aming parokya. So, linggo nga po ngayon, Ma'am Shi, tayo magpasalamat sa ating Panginoon, magbibigay ng biyaya at grasya sa atin. Samahan niyo ako ngayon, guys. Tinapos nga palang mag-Mass. Mayroong bloodletting program dito sa aming parish church. Dumiretso na rin na po ako dyan, naging choir. And then yan, proceed na ako dito sa loob. Kaantay na lang sa interview, sa screening, kung qualified tayo. So, naging qualified naman tayo mga Ma'am Shibels. So yan, nakuha na ako ng aking dugo. Titest kung ano yung blood sugar natin, and then yan, free screening sa mga doktor na naka-assign dito sa bloodletting program. So i-screening ka nila, i-brief ka nila sa mga dapat hindi gawin, sa mga ano yung mga mangyayari, possible na mangyayari, yung mga kailangan pag-iingat. So yan, tamang interview muna sa akin. Kita nyo naman, mahaba pa buho ko dyan kasi late post na to eh. Gusto ko na din sa inyo i-share na every 3 months ako ay donor ng mga dugo. Naghahanap ako ng mga katulad nito. For example, itong bloodletting program ng Red Cross dito sa aming parish church. So walang patumpik-tumpik, naging choir ako at nakapasa naman. So yan, thankful tayo, makakapag-share tayo ng ating dugo sa mga nangangailangan. So yan, tamang screening muna yung doktor dyan. Samahan niyo ako guys sa aking journey dito, sa aking pag-donate ng aking blood sa Philippine Red Cross Blood Donation Program. So yan, tinuwanan na nga pala ako, pinahiga na ako dito mga Ma'am Shibel. And then yan, tinitingnan na ng nurse na naka-assign ang ugat ko at yan. Finally, nakuha na tayo ng dugo. Yan, tamang higa mo ng inyong lola, ang Ma'am Shibel. Kasi kailangan yan, ma-reach yung isang bag. 500 yan. Yan, nakita nyo naman, high-tech na ngayon yung lagay ng ating dugo. Yan, gumagalaw-galaw na. Kasi yung first time ko nag-donate ito, I think 7 years ago, nandun pa ako sa dati kong work, hindi pa ganyan gumagalaw-galaw yung pinaglagyan ng dugo. Kasi naka-steady lang siya. Ngayon, medyo high-tech na rin. Yan, pakita nyo naman, gumagalaw-galaw yung ating dugo. Yan, tamang video-video muna habang inaantay na makumpleto yung kailangan na dugo na kukunin sa atin para sa pag-donate natin ng blood. And then, may binigay din pala sa ating yung kailangan. Pag pipisilin, yung nakita niyo yung ano. Yan, tinignan ko na ulit yung dugo ko. Marapit na mapuno. And finally, napuno na nga. Lagyan na ni ate ang dugo. And pinag-rest pa ako ng another 20 minutes bago daw tumayo or umupo. Yan. Tapos na ako kuha na dyan ng dugo. So, ipit-ipit ko lang din muna. Kailangan natin mag-rest ng 20 minutes. Yan, thank God na napuno na rin yung required na kailangan sa ating dugo at nilagay na nila sa freezer. Yan, pinag-rest na ako dyan. And then, binigyan din pala ako nila dyan ng snacks. Tamang video-video lang ako habang inaantay ko lang na matapos ko yung 20 minutes rest. Tapos ko na rin pala kainin yung binigay nila sa akin snacks dyan, mga mamshi. And then finally, yan, tapos na tayo mag-rest. Uwi na tayo, mga mamshi. Yan nga pa yung bloodletting donation program dito sa aming parish, San Nicolas, Philippines. Suggest ko lang din pala sa inyo mga mamshi na it's better na mag-donate kayo ng dugo every 3 months, 4 months. Basta may malaman kayong blood donation. Kasi nakaka-healthy rin yan. At the same time, makakatulong din tayo sa nangangailangan ng dugo. And then yan, dumiretso na pala ako sa chat time. Nagminilaw ka na ako sa kanilang papa. Sinundo ako din ng mister ko. Nagpabili sila ng chat time. Yan, tamang lakad-lakad muna bang naantay maserve yung ating milk tea. Yan ako
Actually, nagtatrabaho pa ako sa Ortigas. Every payday sahod. And pupunta ako sa Mega Mall, SM North, bago umuwi. Mag-take out na kasalubong sa mga anak ko. And then, finally, ito na. Ready na yung ating. Thank you for watching. See you again in my next vlog.